Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pare, kailan ang libing? Tanong ni Monique, nilapitan niya si Jansen. Tumingin lang ito sa kanya, parang nalilito sa tanong niya na mga sandaling iyon ay nasa patio sila. Nang mapadaan ito sa kanyang bahay, ay niyaya niya magpalamig ito. Pumayag ito pero di nagtagal ay napansin nga niya na parang napakabigat ng problema nito. Kanina ka pa mukhang nasa lamayan. Gusto ko lang malaman kung kailan ang libay na pinaglalamayan mo. Biro ulit niya. Napansin kasi niyang panay ang pagbuntong hininga nito at napapatulala. Matagal na sila magkaibigan nito. Magkalapit lang ang bahay nila sa subdivision kung saan halos magkasunod na lumipat ang pamilya nila noong mga bata pa sila. Ngayon ay pareho na rin sila nag-iisa sa kanya-kanyang bahay na kinalakihan nila. Ang mama nito ay matagal na nasa abroad na ninirahan. Patay ng papa nito. Ang nag-iisang kapatid nito ay nakapangasawa ng isang Pilipino na nakabase sa Australia. Siya naman ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Nagkahiwalay ang mom at daddy niya noong nasa high school pa lamang siya. Ang daddy niya, ayon sa huling balita niya, ay may sarili ng pamilya. Ang mommy niya nagtaguyod sa kanya. Kapwa nila hindi inakala na magkakaroon pa na ikalawang yugto ang buhay pag-ibig nito. Her mother met a Canadian in one of the seminars she conducted. Nasa Canada ito ngayon kasama ang pangasawa nito. Iniwan nito sa kanya ang lupang sakahan na nasa probinsya nila. Sa mga benta ng bigas at ibang pananim ng gagaling ang bulto na ikinabubuhay niya. Nadaragdagan ang kita niya sa pamamagitan ng pagsusupply niya ng mga prutas sa maliliit na negosyanteng gumagawa ng homemade na jams at preserves. Matagal pang libing, nagpapasakla pa ako. Sayang ang kita, ganting biro ni Jansen na halatang pinilit ngumiti. Ikaw talaga? Puro kalokohan, ani ang hinampas pa ito sa braso. Sino po kaya nagsimula? Para kasing ang bigat ng pinapasan mo. Hindi lang yata ang buong mundo inilagay mo sa mga balikat mo. Mukhang isinama mo na sa bagahe ang planetang Mars, Jupiter, Saturn at Pluto. Planeta pa ba ang Pluto? Tanong nito. Ang akala ko, naalis na yon sa listahan ng mga planeta. Asteroid na lang ata yun. Kumunot ang kanyang noo. Inapuhap niya sa kanyang alaala kung nabalitaan ba niya ang impormasyong iyon. Wala siyang mahagilap sa memory bank niya. Para may naaalala siya na basa niya pero hindi niya sigurado. Ewan ko, hindi ko sure. Pero ano ba ang kinalaman ng pagiging planeta pa o hindi na ng Pluto sa problema mo? Hindi mo naman siguro binabalak na mag-migrate doon, no? Tumawa ito ng pagak. Haha, tawa tayo. Grabe, aliw na aliw ka ba? Huwag mong pigilan. Hirit pa niya. Wala kasing kasigla-siglan tawa nito. May problema ka, halata ko. Ano ba kasi yun? Baka makatulong ako. It's about Ira. Sa wakas ay pag-amin nito. Bumuntong hininga ulit ito. Oh, Ira. Ngaling-ngaling bumuntong hininga rin siya. Si Shakira o Ira ay pinsan niya at nobya naman ni Jansen. Magtatatlong taon nang may relasyon ang mga ito. Pero sa loob ng 3 taong iyon ay hindi na niya mabilang kung ilang beses nagkagalit, nag-cool off, nag-break, pagkatapos ay nagbati ang mga ito. Isa lang ang description sa relasyon ng mga ito. Masakit sa ulo. Well, what is it? Ayaw man niya magtanong pa dahil tiyak nasasakit na naman ang ulo niya ay hindi niya matiis. Jansen was a good friend, after all, and he seemed to be in a dire need of someone to listen to him. I have to leave for the US, pahayag nito. Ha? Bakit? Gulat na sabi niya. Alam niya nandoon ang mama nito. Pero sa paraan kasi na pagsasalita nito ay para napaka-urgent na pangangailangan nito na magtungo sa Amerika. May sakit si mama. It's quite serious. Oh, natinag siya. Napalapit din naman siya sa mama nito nung nasa Pilipinas pa naninirahan ang ginang. Anong sakit niya? May tumubong bukol sa puso niya. Hindi masyadong matedetermine ng mga doktor kung ano iyon.
It's growing and they have to stop the growth. Gusto ko lang makasama siya bago pa man mahuli ang lahat. Wika nito sa basag na tinig. Isang chain ng mall-based food stalls ang negosyo ni Jansen. May kasosyo ito na 2 pang kaibigan nito, kaya maaari itong mawala na matagal na hindi masyado nag-aalala sa iiwang negosyo nito. Dapat nga lang napuntahan mo si Tita Sanya. Aniyang ang tinutukoy ay ang mama nito. Ngayon ay may ideya na rin siya kung bakit namomroblema ito sa kasintahan nito. Pinsan niya si Ira, kaya nauunawaan agad niya ang rason kung bakit para namatayan ang hitsura nito. Ira was the type of girl who should not be left alone for a long time. Life of the party ito, masiyahin ito, abenturosa, at magiliw sa lahat. Bukod doon ay maganda at smarte ito. Katulad ito ng isang rosas na nasa kasagsagan ng pamumukadkad. At katulad ng isang napakaganda at kaaya-ayang bulaklak, takaw pansin ito ng mga bubuyog. Ira was a playgirl, but not in the typical sense. Hindi naman sa kinakarir talaga nito ang pagpatol sa lahat ng lalaki na nagpapakita ng motibo dito. Iyon nga lang, sa dami ba naman ng umaaligid dito, ay hindi siguro maiiwasan ang mga pagkakataong maakit ito sa ilan sa mga iyon. At tiyak niya, iyon ang dahilan kung bakit para namatay ang hindi makahanap ng puninarya si Jansen. Sigurado nag-aalala ito kung anong posible maging resulta ng matagal na pagkakahiwalay nito at ng girlfriend nito. And she could sympathize. Her cousin could be a handful sometimes. You really should go. Alam ko naman na maintindihan ni Ira yun. Sabi niya, I'm sure she'd understand. Pagsang-ayon nito, ang hindi ko sigurado ay kung huminto ito at umiling. Nakuha pa rin niya ang nais sabihin nito. Ano ba? Over ka mag-alala ha? May natitira pa naman kahit katiting na katinuan sa katawan ng pinsan kong iyon. Are we talking of the same Ira? Tanong nito. Have a little faith, will you? Sita niya. Blind faith is what you're asking me to have. Kilala natin si Ira, kaya huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. We both know what could possibly happen in my absence. The thing is, I really love her. In spite of her faults, I really, truly love her. Alam kong mahal din niya ako. It's just that she, well, you know, and she did know, hindi masamang tao ang pinsan niya. Nagtitiyak din niyang hindi nito sinasadya na pumatol sa mga lalaking umaaligid dito. Ang lahat naman ng tao ay may likas na kahinaan. Nagkataon lang siguro na iyon ang kahinaan ng pinsan niya. Ira didn't go out of her way to be unfaithful, pero kapag nandoon ang tukso ay nahihirapan ito na paglabanan iyon. Tulungan mo ko, Monique. Pakiusap sa kanya ni Jansen. Of course, pero hindi ko alam kung paano. Alangan naman pilingan kong pinsan ko. Itali siya sa poste at huwag palapitin sa kanya ang kahit sinong lalaki. That would certainly help, pabirong sabi nito. Pero seryosong usapan, kailangan ko talaga ng tulong mo. Anong tulong nga ang may bibigay ko? Bugawin mo ang mga aaligid sa kanya. Ano ang mga yon? Langaw? Bibili ako ng giant fly swatter para mahampas ko ang bawat lalaking lumalapit sa kanya. Pinandilatan pa niya ito. You know what I mean? Anito, napatitig siya dito. You're serious, sabi niya. Oo naman, mukha ba ako nagjo-joke? Pinagmasdan ulit niya ito. Hindi, mukha ka na ay Ebs. Sira ka talaga kahit kailan, Monique. Pero seryoso ka nga ba? 100%. Maasahan ba kita? Natahimik siya sandali. Sa totoo lang, hindi ko alam kung may magagawa ako. Pag-amin niya, mayroon. Just by being with Ira, by reminding her about me, that would amount to something. May epekto yun. I'm sure may epekto yun. Maiisip niya na peste ang pinsan niya. Malamang nasapakin niya ako. Ang epekto nun sa akin ay black eye. Oh, Monique, please. Sige na nga. Mukhang desperado na ito. Kasi naman maisip pa nito magbigte sa pinakamalapit na puno ay nagpasya siyang sang-ayunan na lang ito. Ikaw pa bang tatanggihan ko? Ang tagal na kaya natin magkaibigan. Saka, may bayad naman ang gagawin ko, diba? Sinundan niya ng malakas na tawang huling sinabi niya. Umiiling na tumawa ito. Kapag kuwan ay naging seryoso ulit ito. Thank you. Mabuti na lang at may kaibigan ako na katulad mo. Wow naman. I'm so touched. Nakunwari pa siya na humihikpi. Tumigil ka na nga.
Baka magkaiyakan pa tayo niyan. Pero kahit nagbibiro siya, ay nag-aalala rin siya. Mahirap ang pinapagawa nito sa kanya. Ang pagbabantay kay Ira ay katulad niya na pag-aalala ng isang batang hyperactive. Pero para sa kaibigan niya, ay gagawin niya ang lahat na makakaya niya para bantayan ang kasintahan nito. Nakatingin lamang si Monique sa pagbubusan ni Ira. Nasa bahay sila nito ng mga sandaling iyon. Na nagdaang araw lang umalis si Johnson, pero bad trip na bad trip ng pinsan niya dahil doon. This really sucks. Reklamo pa nito. Ano ka ba? Intindihin mo naman ang kalagayan ni Johnson. May sakit ang mother niya at... I understand, Monique. I truly do. Pero nakakapikon pa rin. Does this mean I would have to spend the whole summer alone? Ito pa naman ang paboritong season ko. Pero wala si Johnson. Kung may hawak na siya pamukpok ay malamang na naihampas na niya iyon sa pinsan niya. Ira could be so self-centered sometimes. Or make that most of the time. Kung bakit mahal na mahal ito ni Johnson ay hindi niya alam. Totoo nga siguro ang mga kasabihang love is blind at people in love tend to become idiots. Maano naman kung wala siya? Pwede ka pa rin mag-enjoy at saka malay mo, makabalik agad siya. Umingos ito. Kahit makabalik agad siya, I'm sure marami rin siyang aasikasuhin kasi nga nawala siya na kung ilang araw o linggo. Kilala mo siya, lagi siya nakasubsob sa trabaho. I love him, don't think otherwise. Kaya lang, may nabasa siyang panganib sa pagbuntong hininga nito iyon. Kung mahal mo siya, dapat ay naiintindihan mo ang sitwasyon niya. Saad niya, yes Oprah, naiintindihan ko. Hirit nito. But understanding him doesn't mean I would be able to tolerate that boredom being alone would bring. Ba't kailangan mo maging alone? Anong ginagawa ko? Nandito lang ako. I'm fun to be with and most of all, I'm a woman. Iyon na mismong problema. Babae ka. Wika nito at saka muling huminga ng malalim. Abot ang bruhang to? Naghahanap ka ng sideline, ganun ba? Tama bang ganyanin mong kaibigan ko? Hindi ano? Tanggay nito pero hindi ang sinasabi ng himig nito. Mahal mo si Johnson, hindi ba? Idinaanan niya sa konsensyahan ang laban. Oo naman. Pues, magtino ka. Pinanlisikan at pinamaywangan pa niya ito. Whatever, sabi lang nito. Ngaling-ngaling iuntog niya ang kanyang ulo sa pader. Ano ba itong papel na napili niyang gampanan? Mukhang mahihirapan siyang tuparin ang ipinangako niya kay Johnson. Pero mas bagay yata na ulo ni Ira ang iuntog niya at baka sakaling umayos ang takbo ng utak nito. You're what? Gulat na sabi ni Monique. Kung may postiso lang siya, ay baka nalulunan niya iyon dahil sa sinabi sa kanya ni Ira. Sabihin ba naman ito na mag-island hopping ito? Mabuti sana kung mag-isa nitong gagawin iyon. Pero kailan ba nag-enjoy na mag-isa lang ang pinsan niya? Ang masaklap, lalaki raw ang kasama nito. Relax, I'm just going island hopping, not marrying this guy who invited me. Hello, okay ka lang? Gusto na niyang pukpukin nito sa ulo. Anong klaseng pag-iisip ba mayroon ito? You're going with a guy you barely know? I don't barely know Clyde. He's an old friend. A good one too. Kilala mo rin siya, diba? Clyde? Wala akong kilalang Clyde. Maybe the name Kalindo Amante would ring a bell? Napasinghap siya. Kahit bingi siguro siya, ay maririnig niya ang kuliling ng likha na pangalan iyon. Nasa college silang magpinsan na makilala nila ang lalaki. Campus figure si Clyde. Palibhasi matalino ito at presidente ng iba't ibang organisasyon. Natural lang siguro makuha ni Ira ang pansin nito, pero ayon sa pagkakaalam nila ay hindi nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Kung bakit, hindi niya alam. Pero iyon ay isang bagay na ikinatuwa niya. Paano ay may lihim na pagtingin siya noon kay Clyde. Isang pagtingin na natiling lihim hanggang sa makagraduate sila ng kolehiyo. Sa palagay naman kasi niya ay walang mabuting ibubunga ang pagbubunyag niya na nadarama niya para dito. Sa paglipas ng mga taon ay nakalimutan na niya si Clyde, lalo't nagkahiwalay na ng tuluyan ang mga landas nila. But now he was back. Kung saan ito natisod ni Ira hindi niya alam at hindi niya at importanteng alamin pa niya. Ang dapat niyang pag-ukulin ng pansin ay ang piligrong dulot na pagbabalik sa eksena ng lalaki. Cool na palang palayo niya ngayon.
Dati Lyndon, hindi ba? Anya sa wala ng ibang masasabi. Sa sobrang pagkagulat, saglit na natigalgal ang mga brain cells niya, kaya siguro hindi gumagana ng mabuti ang utak niya. Lyndon is so common. Clyde suits him better. Kung makikita mo siya, sigurado mag-a-agree ka. Ani Ira, saan mo ba siya nakita? At a dinner party na ginanap sa yate. It turned out that the owner of the yacht is a friend of his. Hayun, nagkagulatan kami. Ako mas nagulat actually. I mean, he looks so gorgeous. At ang yaman na niya. We talked and he ended up inviting me to accompany him. I'm sure you had such a hard time deciding. Siyak matinibang mong mabuti ang pros and cons ng pagsama sa kanya. Hindi napigilan ni Monique ang maging sarkastiko. Oh please, piniikot nito ang mga mata nito. Don't use your outdated, terribly old-fashioned, and old maidenhood-inducing yardstick on me. Kung gusto mo maging matandang dalaga, go ahead, knock yourself out, pero huwag mo ko idamay. Napamaang siya dito. Kung sasapaking niya ito, aalugin o lalayasin na lang, ay hindi niya mapagpasyahan. Her cousin was something else. Kahit matagal na niyang kilala ito, ay may mga pagkakataong hirap siyang sakyan na pag-uugali nito. Okay, kung walang kaso sa iyo ang magliwaliw sa kung saang-saang lugar habang walang boyfriend mo, ay bahala ka. I'm sure Johnson would understand. Diniin na niya pagbigkas ng katagang boyfriend. Mukhang tinabla naman ito. Natahimik kasi ito. Bigla ay hindi nito magawang salubungin ang tingin niya. I guess I'm being a bitch, right? Saad nito. Your words, not mine. Aniya. I have no intention of being unfaithful to Johnson. Tinitigan niya ito. Hey, I mean it. Giit nito. Pero ayoko rin palagpasin na maganda pagkakataong ito. I'd love to travel, and you know that. And Clyde, well, he seems like a perfect companion. Therein lies the danger. Sa loob-loob niya, hindi pa niya nakikita ulit si Clyde. Pero kung ang pagbabasehan ay pagkatao nito noon, tiyak niyang kahit ang isang santa ay matutuksong magkasala kung ito ang kasama. Far be it for me to interfere. I don't want to impose my outdated and old maidenhood-inducing yardstick on you. Wika niya. Huwag ka namang ganyan. Ani Ira, gawin mo ang gusto mo. Sabi niya at saka nagpaalam dito. Ira should not interfere. At least, not to that extent. Alam niya iyon. Hindi na siguro siya sisisihin ni Johnson kung hindi niya mapagampanan ang tungkuling iniatas nito sa kanya. Pero hindi rin niya matatahimik. Pakiramdam niya ay hindi pa best effort niya ay binibigay niya. Kaya tuloy hayun siya. Parang lukaret na urong-sulong sa pagpasok sa opisina na tuklasan niya ang pag-aari ni Clyde. Hinanap pa niya sa directory ang numero ng kumpanya na tatandaan niyang binanggit ni Ira ang pangalan. Tumawag siya roon at itinanong ang eksaktong address niyon. Ngayon ay nandoon na siya. Inilam niya sa reception kung naroon si Clyde. At nang sabihin sa kanya na nandoon ang lalaki, ay tumuloy siya sa palapag kung nasaan ang opisina nito. Naisip niya na baka kailangan niya ng appointment para makausap ito. Appointment siya riyan. Napaingo siya. Para namang kasing hindi siya naging kaibigan nito kahit paano. Bumalik sa alaala niya yung panahon na kakasakasama nila ni Ira ang lalaki. May boyfriend noon ang pinsan niya. Siya ay wala. Certified member siya ng NBSB Club. No boyfriend since birth. Crush na crush niya si Clyde. Kaya tuwing yayayain sila nito na gumimik, ay walang palyang sumasama siya. But they never went out on their own. Parati grupo sila. Mabuti na rin iyon. Tiyak na matataranta siya at magbubuhol-buhol ang dila niya at takbo ng isip niya kung silang dalawa lang ang magkakasama. Mukha namang hindi siya napapansin nito sa paraang gusto niya. Well, with Ira around, why would any guy waste time looking at her? Nanlumo siya. Mula noon, ay parang ganoon pang kalakaran. Parati siya nalilimlima ng anino ng pinsan niya. Mag-angst ba? Tuyan ang isip niya. May misyon siya sa pagpunta sa opisinang iyon, kaya hindi iyon ang tamang panahon para sariwain ang nakaraan niyang hindi naman talaga kaaya-aya pang balikan. Huminga siya ng malalim at inipon ang lahat ng lakas ng loob niya. Itinulak niya pabukas ang salaming pinto. Good morning, miss. May I help you? Magilo na bati sa kanya ng babae na nakaupo sa reception area. Sinabi niyang packing niya pati ng pangalan niya. One moment, I have to check if he's in. Anang babae, saka iniangat nito ang telepono. May kinausap ito. Mr. Amante would see you now.
Itinuro nito sa kanyang daan patungo sa opisina ni Clyde. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong mag-ulong-sulong na nasa labas na siya ng pinto ng opisina. Sinulubong kasi siya ng babae nagpakilalang sekretarya ni Clyde at saka siya sinamahan nito. Ito nang kumatok sa pinto. Binuksan nito iyon at saka nito inihayag sa kung sino mang nasa loob na nandoon na siya. "You may come in," nakangiting sabi nito nang balingan siya. Mas gusto yata niyang tumalikod at magtatakbo palabas ng gusali, pero magmumukha siyang lukaret kung gagawin niya iyon, kaya kumilos siya ng kaswal at tumuloy sa loob ng opisina. "Good morning." Namatay ang katagas sa mga labi niya na mag-angat ang mukha ang lalaki na noong pagpapasok niya ay nakatungo at may mabilis na pinipermahan ng mga papeles. He looked gorgeous. Pinirata niya ang mga kataga na sambit ni Ira sa paglalarawan sa lalaki. Sa iilang pagkakataon sa buhay ng pinsan niya ay tila hindi ito naging eksaherado. Gorgeous nga ang akmang description para kay Clyde. May tsura na ito noon pa man, pero sa pagkakataon ng bahid ng maturidad ng anyo nito ay mas nagdagan ng karisma nito. Hayun nga, at para naengkanto na siya habang nakatingin dito. Mukha nagtaka ito sa reaksyon niya. Kumunot ang noon nito kapag kuwan ay nginitian siya. "Cat got your tongue?" Swabing tanong nito. "You don't have any cats?" Ganteng sabi niya. Hindi niya alam kung saan galing isinagot niya. Tumawa ito. Buong buo iyon. Lalaki-lalaki ang dating sa kanyang pandinig. "You haven't changed a bit, Monique." Nakangiti pa ring wika nito. Bumagsak ang kalooban niya sa sinabi nitong iyon. Nagbalik sa alaala niya ang itsura niya noong college pa siya. Parating t-shirt at maong na pantalon ang isinuot niya. Nakatali lang ang buhok niya lagpas balikat ang haba. Wala siyang makeup. In short, manang ang dating niya. She hadn't changed a bit. Para nang sinabi nito na kasing mangmang pa rin siya ng dati. Ano ba kasi inaasahan mo? Kahit kailan ay hindi siya naging palaayos, kaya bakit masasaktan ang ego niya nang masabihan siya na hindi nagbago ang itsura niya? "But you have," sabi na lang niya. Kunwari ay hindi niya alintana ang lihim na insulto na pakaloob sa mga binitawang kataga nito. "In what ways?" Nagbibirong sabi nito. "Fishing for compliments, Lyndon? Oh, I'm sorry, I mean..." "Clyde?" Tumawa na naman ito. Sa kung anong dahilan ay para may kinikilitin kung ano sa kanya kapag naririnig niya ang tunog na iyon. "Masama bang mamingwit ng papuri?" Ganteng sabi nito. "Sus, maraming pumupuri sa'yo. Sigurado ako, hindi ka pa rin ba nagsasawa? Whoever gets tired of feeling compliments?" "You're right. Let's not waste time trading praises." "Trading praises ka riyan." Muntik na siya mapaingos. "Wala naman ako narinig na papuri galing sa iyo." "I'm so happy to see you, Monique. Malamang na naikwento sa iyo ni Ira na nagkita kami." Patuloy nito. "Ganoon na nga. Gusto ko lang sana natigilan siya. Ang pakit talaga niya sa pagpunta sa opisina nito ay para pakiusapan ito na huwag nangyayari ng pinsan niya. She had every intention of explaining the situation to this guy, hoping he would understand. Pero na mga sandaling iyon ay nag-aatubili siya. Nakakaalangan yata na sabihin ito ng ganoon. Baka sabihin ito na masyado siya nakikialam sa buhay ng may buhay. Ira was an adult. After all, mali man o tamang ginagawa nito, nasa hustong gulang na ito kaya walang maari manghimasok sa mga pasya nito. "What is it, Monique?" Tanong sa kanya ni Clyde. Oh, I get it. You wanna come with us?" Konklusyon nito. "Hindi, please, don't be shy about it. Actually, I should have thought about it myself. Hindi lang agad kita naalala." Ouch! Sa loob-loob niya. Kung sa bagay, hindi siya ang tipo ng babaeng tumitimo sa alaala ng mga lalaki. That was the plain, simple, and painful act. "I would like to include you in my invitation. In fact, I would be happy if you could come with us. It would be like old times." Sa tingin niya ay sincero ito at hindi siya isinasama sa paanyaya dala lang ng utos sa kagandahang asal. Naisip niya, kung kasama siya ng dalawa kahit paano siguro, ay mababawasan ng tsansang mahulog ang loob ni Clyde at Ira sa isa't isa. Anong gagawin mo para hindi sila magkagustuhan? Humarang sa gitna nila? You could try capturing Clyde's attention. Muntik na siya mapahagalpak sa tawa sa ideyang iyon. Where did that come from? Para napaka out of this world niyon. Hindi lang yung suntok sa buwan, kundi suntok na yata sa Pluto. What's so funny? Ani Clyde. Ha? Nakangiti ka kasi. What are you thinking that is making you smile like that? Secret? Pamisteryong sagot niya. Ikaw talaga?
hindi ka pa rin nagbabago. Anyway, how about it? Do you accept my invitation? Hindi mahirap para sa kanyang basta magbakasyon. Kapag tapos na pagde-deliver ng mga prutas ay wala na siyang masyadong ginagawa. Sure, thanks. Natagpuan niya yung sinasambit niya mga katagang iyon. Wala pa siya naiisip na specific plan para maharangan na posibleng pagkaakit ni na Clyde at Ira sa isa't isa, pero natitiyak niya may mabuting idudulot ang presensya niya. Or so she hoped with all her heart. Kanina pa pinapanood ni Monique sina Ira at Clyde na nasa bridge ng yate. Nakasandal sa railing ang pinsan niya. Parang modelo na nagpo-pose at panay ang paghaplos sa buhok nito nilalaro ng hangin. In fairness, pang modelo talaga ang ganda at tindig ng kanyang pinsan. Clyde seemed fascinated by her cousin. Kahit naka-sunglasses ang lalaki, ay nahihinuhan niya nakatingin ito sa pinsan niya. Siguro nga ay halos hindi na ito kumukurap. Who could blame him? Humalakip-kip siya. Ramdam niya ang pagka-out of place niya. Iyon ang napala niya sa pagpupumilit na sumama sa lakad na mas bagay lang sa dalawang tao. Pero wala siyang balak na basta na lang sumuko. Jansen owned her big time. What she was doing was way beyond the call of duty. Pero sa ngalan ng pagkakaibigan nila ay gagawin niya iyon. Huminga siya ng malalim at pinagmasdan ulit ang kanyang pinsan. Lutang na lutang ang puti at kinis nito sa suot na short shorts at tank top. Nagtitiyak niyang alam nito iyon, kaya mga ganoong uri ng damit ang isinusuot nito. Napangiti siya. Bago pa siya sumama sa dalawa, ay pinag-aralan na niyang mabuti ang estratehiya niya. Malabo pa sa tubig ng ilog Pasig ang tsansang mapansin siya ni Clyde habang nakikita nito ang isang Diyosa na kagandahang tulad ni Ira, pero wala pa nagsabi sa kanya na kulang siya sa fighting spirit. Kaya bago ang biyahe nilang iyon ay namili siya ng mga bagong gamit at damit. Si Ira ang ginawa niya modelo. Palibhasa ay larawan ito na isang babaeng mahusay manamit. Pati nga klase, brand at kulay ng makeup nito ay inalam niya at pinagbibili rin. Naglalayag sila ng mga sandaling iyon sa Manila Bay. Kaaalis pa lang nila para pumunta sa isang isla na hindi na nila maalala ang pangalan. Sa daungan na sila nagkita-kita. Naka-denim jeans si Ira na pumunta sila roon, pero paglula nito sa yate ay nagtungo ito sa cabin at nagpalit ng damit. Hinayaan muna niya mag-usap ito at si Clyde at siya naman ang nagbihis. Naka-denim jeans at maluwag na t-shirt lang din siya na magtungo sila sa meeting place nila. Nag-atubili pa siyang kanina nasa loob siya ng cabin para kasi hindi niya maatim na isuot ang sleeveless shirt na inilabas niya mula sa kanyang bag. Maigsi lang iyon at dahil low-waist ang pantalon niya ay tiyak na lalabas-labas rin ang tiyan niya tuwing kikilos siya. Manang, hindi naging krimen kailanman ang makitaan ng tiyan patuyang wika na kanyang isip. Iyong ibang kakilala nga niya, kung makapaglantad ng mga katawan nila ay ganoon-ganoon na lang. Masyado na siguro na pag-iwanan ng panahon ang attitude niya. Pwede niya itang isabit ang museo iyon na babagay na agiwen at maalikabukan. She felt so exposed after she had changed her top. Parang nilalamig ang braso niya. Pati ang kilikili niya ay hindi sanay na nahahanginan ng ganoon. Pero may kaibahang idinulot sa pakiramdam niya ang bihis niya. Natuklasan niya iyon nang mapatingin siya sa salamin. Ang imahe nakita niya sa refleksyon ang nagbigay sa kanya ng sapat na lakas ng loob na umakyat sa deck para samahan doon sina Ira at Clyde. Nag-atubili ulit siya pagkakita niya sa mga ito. The two seemed engrossed with each other, kaya nga dapat ka maging asungot sa kanila, utos na kanyang isip. Hello there, magilom na bati niya sa mga ito. Maski siya ay para nabingi sa lakas ng boses niya. Halata nagulat din ang mga ito pagkakita sa kanya. Kapwa napamaang ang mga ito sa kanya. Nice talk, komento ni Ira. Hindi niya alam kung nahimigan lang niya o may bahay talaga ng sarkasmo ang kilig nito. Yeah, it is. Sambot ni Clyde. Itinaas nito ang suot na sunglasses at saka siya pinasadahan ng tingin. Thanks, kandautan na sabi niya. Hindi niya maunawaan kung bakit dahil lang sa ginawa nitong iyon ay uminit ang magkabilang pisngi niya at ngali-ngali bumalik siya sa cabin at isinuot ulit ang t-shirt na halos umabot sa mga tuhod niya ang haba. She tried to imagine herself looking svelte and sexy as she walked. Mukhang nakuha naman niya ang akmang ritmo. Iyon nga lang,
Bigla siya natisod sa kung anong bagay kaya muntik pa siya mapasubsob. Maagap na nasa siya ni Clyde. Nasadlak siya sa mga bisag nito. Dapat siya magpasalamat na ganoon ang nangyari, pero bigla ay para mas mabuti ng ngudngod na lang siya ng tuluyan. Iyon ang naisip niya nang maramdaman niyang parang pinapasok na napakataas na boltahe ng elektrisidad ang katawan niya, sanhin ng simpleng pagsapo ni Clyde sa kanya. Nablangko tuloy ang bigla ang isip niya. "Sorry," sabi niya. "No problem," wika nito. Inalalayan siyang tumayo nito na animo baliwala lang ang pagkakasadsad niya rito. "Ano bang inaasahan mo?" Mag-aalala siya ng husto sa'yo. Napatingin siya kay Ira at nakita niya na parang natatawa ito. Parang sinasabi nito na, "You ain't got what it takes." Kung ganoon nga nasa isip nito, ay aminado siyang tama ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya maaring matuto. Lahat naman ng bagay na papag-aralan, and she had the perfect opportunity to learn. May kasama siya na napakagandang modelo. Maaari niyang pag-aralan ng mga kilos nito. She would just have to put her mind to it. Think, act, dress, and speak like Ira. That was her motto. Sa isiping iyon ay tumuwid siya ng tayo. Iginalaw-galaw niya ang kanyang ulo para tangayin ang hangin ng buhok niya. Saka siya pilit na nagpaskela na nakakadiabetes ng ngiti sa kanyang mga labi. "Still, you deserve a big thank you," sabi niya kay Clyde. Sinadya niya lang kapa ng panunuksong kanyang tinig. Halata nagulat si Clyde. Napatitig kasi ito sa kanya. Bigla tuloy siya nahiya. Hindi kaya isipin ito na may multiple personality siya? Ang ibig kong sabihin, hindi ko naman feel na halikan ng sahig ng deck mo. Mabilis na bawi niya. "The deck would be so lucky," komento nito. May nahimigan siyang amusement sa tinig nito. Pero para may kung ano ring ipinapahiwatig ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. She suddenly felt so warm, para bang nalibad siya ng matagal sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. "Hehe," parang tangang tugon na lang niya. Nang tignan niya si Ira, ay mukhang handa na itong gumulong sa kakatawa. Iningusan niya ito. "What's that for?" tanong ni Clyde. Malamang ay nagtataka ito kung bakit siya umaasta ng ganoon. "Well, if truth be told, you look cute when you do that," nakangiti pang sabi nito. "Cute ako pag nakausli labi ko?" Ang mukhang bolero to the max ito, pero sabihin nito iyon. Pero isang banda ay dapat na rin siguro siya matuwa. Binubola siya nito. Ang ibig sabihin, kahit siguro 1% lang, ay napupukaw niya interes nito. That was a good start. Para napatunay na tama ang iniisip niya. Nang muli siya lumingon kay Ira, ay nakita niya na wala na amusement sa anyo nito. Napalitan iyon ng aura ng isang babae naghahasa ng gulok bilang paghahanda para sa dibdibang labanan. It felt good to know that for once, Ira seemed to see her as some kind of a threat. Hindi naman sa gusto niya makipagtunggali dito, pero para i-acknowledge nito na posible siya maging kakompetensya nito ay parang papuri na rin para sa kanya. Pathetic, ain't I? Sa loob-loob niya. But she would take what she could get. Hindi man siya magtagumpay, tsak na may karagdagang aspetong maidudulot sa pagkatao niya ang pagkakataong iyon. Pwede niya tang gumawa ng brochure si Monique sa dami ng magagandang salitang naisip niya sa sandaling tumapak ang mga paa niya sa maputi at pinong-pinong buhangin ng unang islang pinuntahan nila. The place was really very beautiful. Heaven on earth, lihim na paraiso, perfect honeymoon place. Ilan lamang ang mga iyan sa makakapaglarawan sa lugar. Walang binatbat ang pinagmamalaking ganda ng mga popular na beach resorts kung ihahambing sa islang humantad sa paningin niya. The place had a beauty that was unspoiled by commercialism. Dahil doon, kaya lalong tumingkad ang natural na pang-akit ng lugar. Agad na dinala silang magpinsan ni Clyde sa beach house. Ang matalik na kaibigan nito ang may-ari ng lugar, kaya kontratuhin nito ng mga katiwala na datnan nila ay para na rin ito ang amo. Magkatabi ang silid nila ni Ira. May connecting door na nag-uugnay sa dalawang silid. Nang maiayos niya ang mga gamit niya, ay kumatok siya sa naturang pinto. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas iyon. Sanay na siya nakikita nag-aayos ng gusto si Ira, pero muntik pa rin siyang masamid pagkakita niya rito ng mga sandaling iyon. Nag-effort pa siya magdamit. Anang isip niya nang tumambad sa kanyang itsura nito.
Parang mas marami pa ang nakahantad na parte ng katawan nito kaysa itinatago na kakarampot na telang hindi niya alam kung matatawag pang swimsuit. Kung sa bagay, ganoon nga ang karaniwang sinusuot na panligo ng mga artista at mayayamang taong kilala niya. Parang may shortage ng tela kaya todo-todong pagtitipid ang ginagawa ng mga tumatahi ng mga iyon. Halos nipples na lang ang natatakpan ng bikini top ni Ira. Kaunting kilos nga lang ay baka mawalan din ng tabing ang mga iyon. Tibak naman ang style ng pang-ibaba nito. Kung buhay pa ang lola nila at nakikita nito si Ira, malamang na kumuha na iyon ng agwa bendita at paliguan ng pinsan niya. Hindi ka pa pala nagpapalit, sabi nito. Mamaya na, sagot niyang hindi pa rin maalis-alis ang tingin dito. What? Bulalas nito pero parang natutuwa naman ito sa nakita reaction niya. Nothing? As in you're almost wearing nothing? Ngaling-ngaling idagdag niya. This is a private beach. Walang problema kahit daring isuot nating swimsuit. I hope you have something that isn't made for women of the 60s. Sobra ka? Hindi pang 60s ang swimsuit ko, no? 70s lang. You're so funny. Magikik pa ito. Hindi ka pa ba maliligo? Mamaya na lang. I just wanted to check out your room. It's so lovely. Just like mine. Ang bait ni Clyde, no? Kumikislap ang mga matang sabi nito. Oo. Sus, hindi naman yata kanya itong bahay. Masabait ang may-ari dahil ipinapagamit ito sa kanya anumang oras na gustuhin niya. Aniya bilang paninira sa ilisyong tingin niya ay nabubuo na sa pinsan niya. Whatever, umingos pa ito. So I'll be going? Saad nito. Sure, magbibihis na rin ako. Bumalik na siya sa kanya kwarto. Kung mayroon lang dalang puting tela si Monique, ay kanina pa siguro niya iwinagayway iyon bilang tanda ng pagsuko. Nasabay bayan sila at pakiramdam niya ay bigla siya naging invisible. Kung sa bagay, paano pa ba mapapansin ni Clyde na may ibang tao sa paligid kung ang mga mata nito ay nakatuon lang kay Ira? Her cousin had not only a lovely face but a gorgeous figure as well. Masisisi ba niya si Clyde kung hindi nito maalis-alis ang tingin sa pinsan niya? Tuloy, kahit masasabing hindi siya pangit, kung ihahambing kay Ira ay masasabi ng mga walang pusong tao nang wala siyang binatbat sa kanyang pinsan. Tatangkap kayo ng pagkatalo ng ganoon-ganoon na lang? Sinulyapan ulit niya ang dalawa. Panay ang paghaharutan ng mga ito. Sa bawat pagkilos ni Ira ay nangangamba siya na biglang lumabas ang kahit alin ang mga dapat na pinakatago-tago nito. Ngaling-ngaling sakloban nga niya ng tuwalya ito. Pero kung mismong ito ay walang hibel sa bagay na iyon, bakit kailangan mataranta siya? Ang dapat niya atupagin ay kung paano niya makukuha kahit kaunti ang pansin ni Clyde. Dahil kung hindi niya magagawa iyon, ay wala na talaga mangyayari sa misyon niya. She would have failed after she had barely begun. Liyad ang dibdib, pinaseksi niya ng hustong paglalakad. Para sa gaya niyang likas na mabilis at bruskong paghakbang ay hindi magaling iyon. She felt like a fraud. Pakiramdam niya ay halatang halata ni Clyde ang pagpapanggap niya. Ilang beses din siyang muntik na matalisod kahit wala naman nakakatisod sa nilalakaran niya. Ang pakikipagpaligsahan sa pinsan niya. Malaki rin siguro ang topak mo kung ganoon, anang isip niya. Monique started the game that seemed to have no real ending. O kung mayroon man, hindi pa niya masabi kung ano iyon. Madali namang wakasan ang larong iyon. Sumuko lang siya ay tapos na ang laban. Ang problema ay parang ayaw niyang itigil na lang basta na simulan niya. Plotting her next move, trying to outmaneuver her cousin, pitting her charms against Ira. All those have gave her a feeling of excitement she had never felt before. Bonus na naturinggan na napakaganda pa ng lugar na pinagbabakasyonan nila at napaka-eligible na lalaking pinagpapraktisan niya ng mga seductive moves na kay Ira rin mismo niya natutuhan. Maaga pa ay nasa baybayin na siya. Tanghali na kumagising si Ira, pero isang bahagi lang ng pagkatao niya ang nagnanais na samantalahin ng pagkakataong iyon na masosolo niya si Clyde. Bukod sa maaga talaga siyang gumigising sa umaga, ay masarap mamasya sa dalampasigan kapag ganoong malamig pang ihip ng hangin. Simpleng baby tee at denim shorts ang suot niya. Kahit ganoon lang damit niya, ay malaking pagbabago pa rin iyon sa nakagiwaan niyang suot. Kung dati iyon ay malamang na oversized t-shirt at bermuda shorts ang attire niya. Tahimik na tahimik ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin, ganoon din ang tubig na humahaplos sa mga paa niya.
Habang naglalakad siya sa napakalinis sa baybayin ay hindi niya maiwasan ang paglalaro ng kanyang imahinasyon. Na-imagine niya na magkahawak kamay sila ni Clyde habang namamasyal sa naturang dalampasigan. Napapikit siya para pigilan ang kilig na idinulot sa kanya ng tagpong iyon. Nang dumilat ulit siya ay napasinghap siya. It was as if just by thinking of Clyde, she managed to conjure him because suddenly he was there, standing just a few meters away from her. Nakapamulsa ito habang nakatingin sa karagatan. Mukhang hindi nito namamalaya na nandoon siya. Sinamantala niya pagkakataong iyon na pag-aralan ng anyo nito. He really caught a dashing figure as he stood there gazing over the horizon. Masarap itong kuhanan ng larawan. Bagay na gawing modelo sa kahit anong produkto. Parang masarap din itong sugurin ng yakap at wag nang pakawalan pa. Masarap ka ring batukan dahil sa mga pinag-iisip mong yan, anang isip niya. Wala siya magawa kundi tanawin na lang si Clyde. Mukhang naramdaman nito na may nakatingin dito kaya lumingon ito sa gawin niya. Nilabanan niya ang kagustuhan ng isip niya na ibalin sa ibang direksyon ng tingin niya. She forced herself to return his gaze. Tinignan siya ng matama nito. Para bang may naaninag ito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tila may pilit na binabasa sa kanyang mga mata. Napalunok siya. Bakit bang simpleng pagtitiglan ni Clyde sa kanya ay sapat na para manlambot ang mga tuhod niya? Kahibangan naman yata malaki iyon. Nang lumakad ito palapit sa kanya, ay inatake naman siya ng matinding kaba. Gusto nga niya magtatakbo pero dahil nalalambot ang mga tuhod niya, ay malabong magawa niya iyon. Kaya nanatili na lang siya sa kinatatayuan niya. "You're up early," saad ni Clyde na makalapit na ito sa kanya. Pamatay at makatunaw buto ang ngiti nito. "Ikaw rin," aniya. Gusto niya palakpakan ng sarili na magawa niya sabihin iyon na hindi nauutal. "I'm up with the sun. Ikaw ba? Same thing. Masarap mamasyal kapag ganitong maaga pa. Parang lahat is sariwa pa. That is something we have in common. Hey, wanna go for a walk?" "Sure," pagpayag niya. Inilahad nito ang kamay nito sa kanya. Sandali siya nag-atubili bago niya inaabot iyon. Napahugot siya ng hininga na maglapat ang kanilang mga kamay. Parang gusto rin niya magpakawala na maanghang nakataga. Bakit pang simpleng pagdadait na iyon ay nagdulot agad sa kanya na nakakatulid na kaba? It was as if all her nerve endings were firing up. Sobrang sensitibo ng mga iyon na para bang bawat pagkaskas ng mga palad nila sa isa't isa ay nagdudulot ng kakaibang kiliti sa kanya. "Hindi ako makapaniwala nandito ka," saad ni Clyde habang naglalakad sila. "Bakit naman? It was such a long time ago since we last saw each other. We never tried to keep in touch." "Bakit kasalanan ko yon?" "You too, never did," tumawa ito. "I guess the fault is of both ours. Kahit si Ira ay hindi ko na kinontak," sabi niya. "Naging sobrang busy na ako. I regret not making any attempt to contact either one of you." Hindi siya sumagot. Gusto niya matuwa pero hindi rin niya malaman kung dapat nga ba niya maramdaman iyon. "Now you're too late. May boyfriend na si Ira." "Boyfriend pa lang yun?" Baliwalang saad nito. Hindi ito nagulat kaya malamang ay nabanggit na rito ng pinsan niya ang tungkol kay Jansen. "What about you?" "What about me?" Patay mali siyang tanong niya. Hindi siya natuwa na tila walang epekto rito ang parinig niya na may nobyo na ang babae nagpapakita ng motibo rito. "Would someone get mad at me if I... Oh, would you look at that?" Bigla may tinuro ito. Hindi siya ganoon kainteresado sa kung ano mang itinuturo nito. Mas mainteres siya sa karugto na sinasabi nito. "Would someone get mad if he what?" "Look," giit nito. Napilitan siyang ibaling ang tingin sa direksyong itinuturo nito. Kahit siya ay nakalimutan bigla pinag-uusapan nila. Paano ba naman ay isang balyena ang natanaw nila sa malayo? It was the first time she saw one and it was an amazing sight indeed. "Oh wow!" Bulalas niya na bumuga na magkahalong tubig at hangin ng balyena. Ilang sandali pang nanatili nakalutang iyon sa tubig pero kaget at sumisid at sa isang iglap ay mawala sa kanilang paningin. "First time mo no?" Biglang baling sa kanya ni Clyde. Tumango siya. Hindi pa niya kaya magsalita. "It feels great, doesn't it?" Anito. Tumango lang ulit siya. Nang mapansin niya magkahawak kamay pa rin sila, ay lalo siyang hindi makapagsalita. "I can't blame you. Ako nga, ilang beses ko na nakita iyon pero may epekto pa rin dito." Kinabog nito na mahina ang dibdib nito.
Napatingin siya rito. Hindi siya makapaniwala na isang katulad nito ay maapektuhan ng tanawin na papanood nila. You don't believe me? Anito, hindi sa ganoon, para lang kasi hindi ko ma-imagine. Pag-amin niya, para naman wala akong puso. Biro nito, mayroon ba? Hindi niya napigilang igante. Mayroon, here. Feel it beating. Dinala nito ang kamay niyang hawak nito patungo sa dibdib nito. She felt the steady beat of his heart. Mabuti pa nga ang puso nito. Patag ang pagpintig. Ang sa kanya kasi ay biglang tila nawala sa tamang ritmo ang pagtibok. Sumobra ang bilis na yun. Para nakikipaghabulan sa kung ano. The warmth of his hand as it held her captive against his chest mirrored the glow in his eyes as he gazed at her. Sa pagkakataong iyon ay hindi na lang ang pagpintig ng puso niya ang nawawala sa tamang ritmo. Kahit ang paghinga niya ay nadamay na rin. Kung hindi pa siya nagmuntik ang mahimatay dahil sa kawalan ng hangin, ay hindi pa yata niya maaalalang humugot na hininga. She couldn't breathe again because in the next instant, Clyde's lips were on hers. Nagtangka siyang umiwas, pero mabilis na nasapu nito ang mga pisngi niya para pigilan ang balak niya. Nang sumunod na sandali, ay naitanong niya sa sarili kung bakit iiwasan niya ang isang bagay na gusto naman niya mangyari. Hindi niya mahagilap ang mga akmang kataga kung paano ilalarawan ang pakiramdam na dulot ng isang halik. Ang naisip niya, bakit pa ba niya kailangan mahagilap ang mga katagang iyon? All she needed to do was to feel, and what a feeling it was. Clyde! Clyde! Kahit kailan, panira sa diskarte ang bruhang to. Iyon agad ang naisip niya nang tumagos sa nawiwindang na diwa niya ang tinig ni Ira. Pero mabuti na rin siguro tumating ito. Hindi naman tamang basta siya magpahalik sa isang lalaki. Gaya ng inasahan niya, pinakawalan agad siya ni Clyde nang marinig na rin marahil nito ang boses ng pinsan niya. Malayo-layo pa si Ira ay nakita na niya ang pagbabago na ekspresyon ng mukha nito nang matanaw siya nito. Nabawasan ng tamis ng ngiting mga labi nito at nagkaroon ng bahagyang gatla ang noon nito. What are you two doing here? Nakangiti ito nang tanungin sila pero nahulaan agad niya na may kinikimkim ng pagkayamot ito. Watching the scenery, sagot ni Clyde. It must be some scenery. May halong sarkasmong sabi ni Ira. It was. You should have been here. Ganta ng lalaki. Next time, I intend to be. Kasabay ng pagsambit ni Ira ng mga katagang iyon, ay tinapunan siya nito na nagbababalang tingin. Nakakataas ulit ng blood sugar ang ngiti nito ng balingan si Clyde. How about some breakfast? Sure, let's go find something to eat. Sa ayon ni Clyde. Iniangkla ni Ira mga braso nito kay Clyde. Hindi inaasahan ni Monique ang silakbo ng damdamin bumalot sa kanya sa nakita niyang iyon. Why should she care if Ira clung to Clyde like a leech? Ang problema ay hindi yata nagkakaintindihan o nagkasundong puso't isip niya. Dahil kahit ang sabi niya ay wala dapat siyang pakiramdam o pakialam. Gusto naman ng isip niya makialam ng husto na nanghuhurumentadong kalooban niya. Aren't you coming? Kasing plastik ng orokan ang ngiting ibinigay sa kanya ni Ira nang tanungin siya nito. Mauna na kayo, wala pa akong gana mag-almusal. Sagot niya. Hindi na niya hinintay na tumugon ang kahit sino sa dalawa. Tinalikda na lang niya ang mga ito at naglakad na siya palayo. She hoped Clyde would insist she join them. Pero hindi nito ginawa iyon. Nalingunin pa nga niya mga ito ay nakita niyang tutok na tutok ito sa pakikinig sa kung ano mang sinasabi ni Clyde. Halos tumikit ng tainga nito sa mga labi ng pinsan niya. Naging kasing bigat ng barbell ang kalooban niya. Looking back, she realized it was her first sign that she was headed for trouble. Pakiramdam na naman ni Monique ay na-out of place siya. Para kasing sina Clyde at Ira na lang ang tao sa mundo. Nag-iihaw sila ng barbecue sa beach at kanina pa sinusolo ni Ira ang atensyon ni Clyde. Naroong magpatuhog ang pinsan niya ng hotdog gayong hindi naman kailangan ng iba yung lakas para gawin ang bagay na iyon. Naroong kunwari ay napaso ito sa nagbabagang uling at ipaihip nito ang daliri kay Clyde. Halata naman nag-gimmick lang iyon kaya yamot na yamot siya sa lalaki dahil patol naman ang patol ito sa mga ipinapagawa ng dalaga. Paano? Gusto rin siguro niya. Aniya sa isip na ang tinutukoy ay si Clyde. Napaingos pa siya. Mahipan ka ng hangin, sabi ni Clyde. Napatingin siya rito. Ha? Nangahaba ang nguso mo. Ikaw rin, mahipan ka ng masamang hangin. Your lips would forever be that way. Inirapan niya ito. Diyan muna kayo, naiinip ako.
Maglalakad-lakad lang ako. Iniwan na niya ang mga ito. Nagpupuyos ang kalooban niya. Halata nakakaungos na ng husto sa kanya si Ira sa inimagine niyang paligsahan nila. Bakit pa siya magugulat at sasama ang loob? Dapat ay inasahan na niya iyon. How dare she compete with someone of Ira's caliber? Parang lumaban ng isang UAAP team sa San Miguel Beermen. But she had hoped. Now she realized, and oh so painfully, that hope was in vain. Nakatayo siya sa baybayin at nakatunghay sa karagatan, pero parang wala siya nakikita. Nagulat pa siya ng ilang metro lang ang layo sa kinaroroonan niya ay dumaong ang malaking bangka. Yo! Pasigaw na sita ng lalaking lula niyon. Napamaang siya rito. Sino ba ito? May sinabi ang lalaki sa bangkero. Inabutan din ito iyon ng kung ano. Sa tingin niya ay pera iyon. Kapag kuwan ay bumaba ito ng bangka at naglakad palapit sa kinatatayuan niya. Hello there, bati nito sa kanya. Hello too, I think. Nag-aalangan tugon niya. Sino? Siyam! Bago pa niya maituloy ang pagtatanong, ay naunahan na siya ni Clyde. Nalingunin niya ito, ay nakita niyang humahangos sa naglalakad ito palapit sa bagong dating na lalaki. Pinagdait ng dalawang lalaki ang kamao ng mga ito. Hindi ko alam na balak mong sumunod. At bakit nakabangka ka lang? Tanong ni Clyde sa lalaking tinawag nito na Siam. My launch is in for repairs, sagot ng lalaki at saka nito'y ginalang paningin. Wow man, you must be having the time of your life. Here you are with two lovely ladies. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila magpinsan. Yeah, lucky me, nakangiting wika ni Clyde. I guess introductions are in order. Ladies, this guy here is the owner of this island. Ito si Siam. Siam, this is Ira and that's Monique. Sa kanya unang bumaling sa Siam. I am very pleased to meet you. Ngiting-ngiting sabi nito. Same here. Ginamit niya rito ang estilo na practice na niya ng ilang ulit pero kapag si Clyde nang kausap niya ay madalas siyang sumasablay. Hello there Ira, sabi ni Siam. Oh hi, kaswal pero matamis ang ngiting sabi ng pinsan niya. It's a good thing I decided to come here. You must be having a hard time entertaining these two lovely ladies. I could help out, ani Siam. Who needs help? Ani Clyde pero nakangiti naman ito. Siguro ay nahinuha ni Siam na interesado si Clyde kay Ira dahil siya ang mas kinuusap nito ng mga sumunod na sandali. Magaan namang kasama ito, hindi ito nakakapikon dahil hindi ito presko. Dahil doon ay dapat na rin siguro niya ipagpasalamat na dumating ito. Hindi na siya mukhang basahan na itinapon sa isang tabi. He was a boost to her ego too. Kung si Clyde kasi ay manaka-naka lang siya mapansin, ito ay para nabighani sa kanya. Mula nang dumating ito sa kanya, ay sa kanya parati nakatuon ang malaking bahagi ng atensyon nito. Nakatitig si Monique sa malaking apoy, gabi na noon at nagkayayaan sila mag-bonfire sa beach. Sina Clyde at Siam ang nagsindi niyon. A penny for your thoughts? Ani Siam na tumabi sa kanya. Ninitian niya ito. Hindi pa aabot ng piso ang ibabayad mo para sa thoughts ko, sagot niya. Wala naman kasi ako iniisip. Nakatingin lang ako sa apoy. Sinabi niya iyon, gayong ang totoo ay sina Cole at Patsy ang laman ng isip niya. Kanina pa panay ang harutan ng mga ito. Dapat niyang sitahin ang pinsan niya, pero baka isipin nito at ni Clyde na iinggit siya kaya nanahimik na lang siya. Oh, I thought you were jealous of those two, ani Siam. Bakit naman? They seem to be having a nice time, and this place is really made for that. Inabot nito ang kamay niya. She had this sudden urge to throw sand on his face, but she struggled to stop herself. I'm sorry, masyado yata ako mabilis. Marunong naman makahalata ito, kaya binitawan nito ang kamay niya. It's just that, well, I don't believe in beating around the bush. When I find a woman attractive, Who? Huwag kang magpapaniwala riyan, Monique. Sabay sila napatingin ni Siam kay Clyde. Get out of here. Pumulot na kung ano mula sa buhangin sa Siam. Siguro sigay iyon o maliit na bato at pinukol nito ang kaibigan. I didn't interrupt you when you were whispering sweet nothings into Ira's ear. For your information, I wasn't whispering anything to her ear, so technically, there was nothing to interrupt. Talaga lang ha? Hindi na iwasang bulalas niya. Talagang talaga, giit ni Clyde.
Where is she anyway? Tinanaw niya ang kanina ay kinaroroonan ng pinsan niya. Pumasok siya sa loob. She said she needs to freshen up. Kaya pala nangiistorbo ka rito. Ani Siam. Yup. Ani Clyde na umupo pa sa tabi niya. Naramdaman agad niya ang kakaibang tensyong nilikha ng presensya nito. So, what were you two talking about? Tanong nito kay Siam. I was telling Monique here what an asshole are. Sagot ni Siam. Siam, I'm shocked. You shouldn't use foul language like that in front of a lady, especially someone as lovely as Monique. Lovely? Sino? Ako? Sa loob-loob niya. Asus at naniwala agad. Kawawa ka naman. Wala bang pumupuri sa iyo? At kahit biro'y pinapatulan mo, siniwata agad niya ang kasiyahang nabuhay sa dibdib niya. I guess I shouldn't use those words. And I don't need to. Monique must know what you are. Sagot ni Siam. Tumingin sa kanya si Clyde. With the way his eyes were twinkling, he seemed like a mischievous little boy. Dapat siyang mayamot dito, pero hindi iyon ang naramdaman niya. Bigla, ay parang gusto niyang pupugin ng halik ito. Oh, haya na pala si Ira, sabi ni Siam. Nang tumingin siya sa direksyong tinitingnan nito, ay nakita niyang palapit na nga sa beach ang pinsan niya. Pinanood niya ang paglalakad nito. Nawari niya na napakalayo maging katulad siya nito. Ira knew all the right moves, how to sway her hips just right so men would be mesmerized by the movement, how to tilt her head to show her lovely features to full advantage, how to smile so men would find her irresistible. She is no match for you. Bulong ni Siam sa tapat ng kanyang tenga. Amen to that. Bulong naman ni Clyde sa kaliwang tenga niya. Tumayo yata ang lahat ng balahibo sa katawan niya. Sanhi ng pagbuga ni Clyde na hininga sa tenga niya. Pero bago pa siya makapag-react, ay tumayo na ito at sinalubong nito si Ira. Your cousin is hot. Hindi na ako nagugulat na interesado sa kanya si Clyde. Ani Siam, she has a boyfriend. Biglang sabi niya. So, that wouldn't stop my friend. That's what I'm afraid of. Naisaloob niya. And there was another thing that started to scare her. Parang hindi na lang ang pagnanais niyang tulungan si Johnson ang dahilan kung bakit napakaporsigido niyang hadlangan ang kung ano man napakaposibleng mamagitan kina Clyde at Ira. Di pansariling interes na siya. It was the kind of interest that could get her into a lot of trouble and might cause her a major heartache. I'm thanking my lucky stars that I decided to drop everything and come here. Like I was saying before, we were interrupted by that no-good friend of mine. When I find a woman attractive, I don't waste my time. I tell her outright, I find you attractive, Monique. Sabi ulit ni Siam. She was flattered. It was human nature to feel that way. Pero sigurado siya na ni katiting, nakilig ay walang idinulot sa kanya ang mga katagang narinig niya mula rito. Kung si Clyde pa nagsabi sa kanya ng ganoon, stop it. Tahimik na si Tania sa sarili. Masyado na yata siya na-obsess kay Clyde. Thank you. I don't know what to say. Aniyang ibinaling na muna rito ang pansin. Let me think. So you would give me the chance to get to know better? Nag-isip siya. Bakit nga ba hindi niya iyon hayaang mangyari? Anong masama kung sakaling kilalanin niya ito? Okay, pagbibigyan kita. Nakangiting sabi niya. That's my girl. I'm not your girl. Not yet. Ngumiti ito na maluwag. Not ever. Anang kalooban niya. Kumunot ang noo ni Clyde na mapawi ang tingin niya kina Siam at Monique. The two seemed to be having a nice time. There was no problem with that. Siya man ay nag-enjoy. Ira was a very attractive woman at hindi nito itinatago interes nito sa kanya. Kaya bakit pa ba niya pakikialaman ng mga kasama nila? Bakit para naiinis siya na nakakascore ang sangkatutak na pogi point si Siam kay Monique? Kawawa naman si Monique. Hindi niya alam ang kalibre ni Siam. Iyon na lang ang inisip niya. Mas palikero sa Siam na 100 paliko kaysa sa kanya. Monique was a babe in the woods who could be easily devoured by a wolf like his friend. She is a big girl, and you are not her keeper. No one is forcing anyone to do anything here. Your attention is straying. Ani Ira, nilingon niya ito. Nakanguso ito at may nahimigan siyang hinampo sa boses nito. Most definitely not, tanggi niya. But you don't seem to be listening. I'm just wondering how someone like you could be so lovely. Sus, bola,
Hinampas pa siya nito sa braso. Pero mukhang umubra naman ang sinabi niya. It was a tried and tested line, and more often than not, it worked. Sinikap niyang alisin ang pansin kina Monique at Siam. Pero sa kahabaan ng gabing iyon, inatuklasan niya ang pahirap na ng pahirap para sa kanya na huwag lingunin ang mga ito. The blaze coming from the bonfire gave Monique's skin a golden glow. It cast her face in shadows, making her look mysterious, mesmerizing. O baka naman sobrang inaantok ka na, kaya nagkakaganyan ka. Sita sa kanya ng isip niya. At bakit ang balat lang ni Monique ang tila nakikita niya na babahira ng ginito ang kulay? May balat din naman sa Ira, pero hindi ganoon ang tingin niya roon. Bakit si Monique ay nagmimistulang misteryosa ang aura dahil sa mga anino nililikha na naglalarong liwanag ng apoy? Samantalang si Ira ay wala nangyayaring kahit ano sa anyo nito. And why did he feel like wringing Siam's neck every time he saw him whisper something into Monique's ear? Bigla siyang tumayo. Hindi siya natutuwa sa tinatakbo ng mga pangyayari, pati na sa mga nararamdaman niya. O, saan ka pupunta? Gulat at tanong sa kanya ni Ira. I'm going for a swim. Sagot niya, great idea. Anang dalagat sumunod na ito sa kanya. Kainin sana kayo ng pating, pero kahit yata pating ay iluluwa kayo. Anang isip ni Monique. Nagkukutkot ang kalooban niya sa tuwing maririnig niya ang matinis ng tili ni Ira. Parang kinikiliti sa hindi dapat kilitiin ng pinsan niya kung makaigik ito. Those two seem to be having a grand time, komento ni Siam. Mukha nga, gusto mong saluhan sila? Tanong niya. I have a better idea. Let's make our own fun. Anong fun bang tinutukoy mo? Hindi na siya nangimay magtanong. Mahirap na. Baka mapasubo siya sa hindi dapat niyang pasukin na sitwasyon. Tumawa ito. Clean fun. There's nothing to worry about. Tumayo ito, pinagpag ang buhangin tumikat sa shorts nito at saka nito inilahad ang kamay sa kanya. Come on, I don't bite. Nakangiting sabi nito nang manatili siya nakatingin lang dito. Inabot niya ang palad nito at tumayo na rin siya. Iginiya siya nito palayo sa kinaroroonan ni Clyde at Ira. Where are we going? Tanong niya. You'll see. Sandali pa sila naglakad bago tumambad sa paningin niya ang bahagi ng baybayin na nagpapaligiran ng mga bato na nagmistulang malaking swimming pool. Nakaharangan ng mga iyon ang paghampas ng alon at sa tama ng liwanag ng buwan ay nagbukang malinaw na bukal ang bahaging iyon. How about a dip? Yaya sa kanya ni Siam. Sandali lang siya nag-isip bago pumayag. Nakasuot naman kasi siya ng swimsuit sa ilalim ng kanyang pangitaas kaya walang problema kung maglunoy siya sa tubig. Hinubad niya kanyang t-shirt at maong shorts at saka siya sumunod kay Siam sa paglusong sa tubig. The water felt like silk against her skin. Katamtaman ng temperatura niyon kaya masarap sa pakiramdam. Lumutang siya na nakatihaya. Pinanood niya ang kalangitang puno ng mga nakikislapang bituin. Ang pagsaboy ng tubig sa mukha niya ang pumali sa kapayapaan nagsisimula ng bumalot sa kanya. Why you? Hinarap niya si Siam. Sinabuyan ulit siya nito ng tubig. Napasamid siya sa sanhin ng tubig na pumasok sa bibig niya. Sinabuyan din niya ito ng tubig. Para silang mga bata, walang ano-ano, ikinabig siya nito at hinawakan sa baywang. Hinigka nito ang batok niya. Hey, hindi yan kasali sa usapan. Protesta niya. Let me go. Hindi nito sinunod ang utos niya. Sa halip ay gumapang pa mga labi nito papunta sa leeg at tainga niya. Bitawan mo ko, Siam. I mean it. Aniyang sinabayan ang pagpapalag. You heard her. Let her go. Sabay nilang napabaling ni Siam sa pinagbulan ng tinig. Nagulat siya na makita niya si Clyde na nakatayo sa di kalayuan. Nakatungha ito sa kanila at kahit hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito ay nakikinita-kinita niya napakakulimlim ng anyo nito. May bago ka palang trabaho. I didn't realize playing the role of a knight in shining armor is your cup of tea. May bahay ng sarkasmong sabi ni Siam. I'm not playing any role, ganting sabi ni Clyde. Nasaan na ba si Ira? Bakit kumagala-gala ka na? Clyde! Clyde! Ani mo sinadyang umalingaw-ngaw ang tinig na nagmamayari ng pangalang binanggit ni Siam. Oh, hinahanap ka na niya. Shouldn't you be joining her? Sabi pa nito. Hindi umalis sa kinatatayuan nito si Clyde. I meant, shoo! Ani Siam. Clyde, nasaan ka na ba? This is not funny, reklamo ni Ira. Monique, may bahid niyang pagtatanong ang pagsambit ni Clyde sa pangalan niya. It's okay. Puntahan mo na si Ira.
Aniya, hindi yun ang gusto niya mangyari, pero parang iyon ang mas mabuting sabihin niya. Are you sure? Parang may galit na lumangkap sa tinig ni Clyde. Yes, sagot niya. If you say so. Pagkasabi niyon, ay tinalikdan na sila nito at malalaking hakbang na lumayo ito. Where was I? Ani si Yam nang balingan siya nito. You were about to kiss this. Iniamba niya sa mukha nito ang kamao niya. Bigla itong tumawa. I'm sorry. Saad nito. Malamang, nadama nitong seryoso siya at hindi nagpapakipot lang. I didn't realize I was getting too annoying. Tumawa na naman ito. I like you, Monique. I really do. You're not only pretty but you're funny as well. Deadly combination iyan para sa akin. Hindi siya kumibo. Wala siyang balak na hikayatin ito at baka kung ano na naman ang maisipang gawin nito. You have nothing to fear in me. Don't worry. Hindi na mauulit yung kanina. From now on, when you say stop, I promise to do that. Dapat lang. Dahil sa susunod ay makakatikim ka na sa akin. Banta niya. Nagsimula na siyang umahon mula sa tubig. Hindi siya pinigilan nito. Sa halip ay inalalayan pa siya para makasampa siya sa batuhan. Mukhang may gusto si Clyde kay Monique, mga ka-felicidad. Kasi nagsaselo siya sa kaibigan si Siam. Kaya naman, abangan!